Isang boses, isang pamilyar na boses, malalim, may awtoridad, at tumagos sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sapat na yon para manigas si Samantha sa kanyang kinatatayuan. Ang hawak na supot ng mga binili ay halos mabitawan niya. Ang ingay ng mall, ang tawanan ng mga tao, ang masayang tugtugin sa paligid. Lahat ay naglaho. Tanging ang boses na yon ang kanyang naririnig. "Mommy, my ice cream!" Ang humihikbing tinig ng kanyang anak na si Leah ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Napayuko siya at nakita ang 5 taong gulang na anak. Ang damit nitong kulay rosas ay may bahid na ng natunaw na tsokolate. Sa sahig, isang maliit na trahedya, ang nahulog na ice cream. At sa harap ni Leah, nakaluhod ang isang lalaki. Ang lalaking nagmamay-ari ng boses na yon. Hindi maaari. "Sorry miss, kasalanan ko," sabi ng lalaki. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Ang atensyon nito ay nasa umiiyak na si Leah. "Bigla kang tumakbo, little girl. Okay ka lang ba?" Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. At sa sandaling iyon, ang 6 na taon na pinilit ni Samantha na ibaon sa limot ay bumalik na parang isang alon. Handa siyang lunurin. Ang mga matang iyon, ang matangos na ilong, ang perpektong hugis ng panga na minsan niyang hinaplos sa dilim. Si Stephen Vergara. Napasinghap si Samantha at naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Sa tabi niya, naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ng kambal ni Leah, si Liam, sa kanyang palda. "Okay lang po kami, sir. Pasensya na po." Nanginginig ang boses na sabi ni Samantha. Pilit na iniiwas ang kanyang tingin. "Pakiusap. Huwag mo silang titigan. Huwag mong mapansin." Pero huli na ang lahat. Ang mga mata ni Stephen ay lumipat mula kay Leah papunta kay Liam. Nakita ni Samantha ang pagbabago sa ekspresyon nito. Mula sa simpleng pag-aalala, napalitan ito ng pagtataka at pagkatapos ay isang malalim na pagkalito. Tila ba nakakita ito ng multo mula sa nakaraan. Napako ang tingin ni Stephen sa mukha ni Liam. Sa maliit na panga nito na tila isang kopya ng sa kanya. Sa kilay nitong makapal. Sa mga mata nitong kahit puno ng takot sa isang estranghero ay hindi maikakailang salamin ng sarili niyang mga mata. Bumagal ang paghinga ng lahat. Naramdaman ni Samantha ang pagbilis ng kabog ng kanyang dibdib. Ito na ang kinatatakutan niya sa loob ng 6 na taon. Ang isang pagkakataon, isang maling liko, isang sandali ng kamalasan na maglalantad sa lahat ng kanyang mga sikreto. "Samantha?" Ang pagbigkas ni Stephen sa pangalan niya ay parang isang dagundong, puno ng gulat, ng hindi paniniwala. Hindi na niya kayang manatili pa roon. Ang kailangan niya ay tumakas. "Ngayon na. Pasensya na po talaga," mabilis niyang sabi. Hinila ang kamay ng 2 anak. "Halika na mga anak." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Halos takbuhin niya ang daan palabas ng toy store, palayo sa mapanuring mga mata ni Stephen Vergara. Hindi siya lumingon, pero ramdam na ramdam niya ang titig nitong nakatutok sa kanilang likuran. Isang titig na puno ng mga tanong na alam niyang hindi niya kayang sagutin. Pagdating sa kanilang maliit at simpleng apartment, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Habol ang kanyang paghinga. Niyakap niya ang kanyang kambal, na kapwa nalilito sa biglaang pag-alis nila. "Mommy, why did we leave? The man was going to buy me new ice cream." Malungkot na tanong ni Leah. "May kailangan lang tayong uwian agad, anak," sabi ni Samantha. Pilit nang ngumingiti. "Okay lang, babawi si Mommy." Kaninang umaga lang, payapa ang lahat. Ang buhay na maingat niyang binuo sa loob ng 6 na taon. Isang buhay na malayo sa anino ni Stephen. Isang buhay para lamang sa kanila ng kanyang mga anak ay perpekto. Simple, ligtas. Ngayon, sa isang iglap, gumuho ang lahat. Pinatulog niya ang mga bata at umupo siya sa dilim ng sala.
Niyakap ang sarili. Isang pagkakataon lang yun, bulong niya sa sarili. Manila is a big city. Hindi na kami magkikita ulit. Hindi niya kami mahahanap. Sinusubukan niyang paniwalain ang sarili. Kahit alam niyang imposible. Alam niya kung gaano kapursigido si Steven Vergara. Kung paano nito nakukuha ang lahat ng gusto nito. At sa mga mata nito kanina, nakita niya ang isang bagong determinasyon. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, ang vibration nito sa ibabaw ng mesa ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Kinilabutan siya. Isang unknown number ang tumatawag. Nanginginig ang kamay na inabot niya ang cellphone. Ilang segundo siyang nakatitig lang dito, nagdadalawang isip. Huwag mong sagutin, Samantha. Huwag. Ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na pindutin ang answer button. Itinapat niya ito sa kanyang tainga. Hindi nagsasalita. Katahimikan sa kabilang linya. Tanging ang marahan na paghinga ang kanyang naririnig. At pagkatapos, ang boses na yon. Ang boses na nagpabagsak sa kanyang mundo kanina. Samantha? Nanigas ang kanyang lalamunan. It's me, Steven. We need to talk. Hindi maalis sa isip niya ang imahe ng dalawang bata. Ang babaeng may kulay rosas na damit na umiiyak dahil sa natapong ice cream at ang batang lalaki na tahimik na nakahawak sa palda ng ina nito, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Mga matang pamilyar. Nakaupo si Stephen Vergara sa loob ng kanyang malawak at marangyang opisina sa pinakatuktok ng Vergara Tower. Sa harap niya, nagkalat ang mga dokumentong nangangailangan ng kanyang pirma, mga ulat sa pananalapi na dapat niyang pag-aralan. Ngunit ang kanyang paningin ay blanko, nakatutok sa salaming pader na nagpapakita ng buong syudad pero wala siyang makita. Ang nakikita lang niya ay ang mukha ng batang lalaki. Binuksan niya ang kanyang laptop at mabilis na nag-type. Ilang sandali. Lumitaw sa screen ang isang luma niyang litrato. 6 na taong gulang siya noon, nakasuot ng uniforme ng paaralan, nakangiti ng pilit sa kamera. Itinabi niya ang larawan sa alaala ng mukha ni Liam. Ang panga, ang kilay, ang hugis ng ilong, at higit sa lahat ang mga mata. Napapikit si Stephen at napasandal sa kanyang upuan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Posible ba? Pagkatapos ng 6 na taon? Ang huling pagkikita nila ni Samantha ay isang bangungot. Puno ng sigawan, ng mga akusasyon, ng mga luhang hindi niya pinansin. Sinabi nitong buntis ito. At sa gitna ng galit at pagkabigla, nasabi niya ang mga salitang pinagsisihan niya habang buhay. 1 linggo pagkatapos noon, nawala na lang si Samantha na parang bula. Nag-resign ito sa trabaho. Nagpalit ng numero. Walang sinumang nakaalam kung saan ito nagpunta. Ang tanging balitang nakarating sa kanya mula sa isang kaibigan nito sa opisina ay nakunan daw si Samantha dahil sa stress. Naniwala siya. O pinili niyang maniwala dahil mas madaling harapin ang katotohanan yon kaysa sa isiping may anak siyang hindi niya kilala. Pero ngayon, nakita niya sila. Steven? Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ina, si Doña Eleanor Vergara. Isang babaeng may tindig na puno ng awtoridad. Ang bawat galaw ay kalkulado. Kanina pa kita tinatawagan. May meeting ka kasama ang mga corpus mamayang hapon. Nakalimutan mo na ba? Malamig na sabi nito. I-cancel mo, ma. Walang ganang sagot ni Stephen. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa labas ng bintana. Ano? Hindi maaari. Napaka-importante ng pagsasanib na ito para sa kumpanya. Humarap si Stephen sa kanyang ina at sa unang pagkakataon, nakita ni Doña Eleanor ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa mga mata ng anak. Isang matinding kaguluhan. Nakita ko siya, ma. Sino? Kunot noong tanong ng ginang. Si Samantha. Ang pangalang iyon ay nagpabago sa ekspresyon ni Doña Eleanor. Isang saglit na pagkainis ang gumuhit sa mukha nito bago napalitan ng pamilyar na malamig na maskara.
Ang sekretarya mo noon. Akala ko ba, tapos na tayo sa kamaliang yon, Stephen? Malapit ka ng ikasal kay Isabella. Huwag mong hayaang sirain ng isang simpleng distraksyon mula sa nakaraan ang lahat ng pinaghirapan natin. Hindi lang ito basta nakaraan, ma. Mariing sabi ni Stephen, tumatayo. May kasama siyang mga bata. Isang babae at isang lalaki. Kambal. Natahimik si Doña Eleanor. At kamukhang-kamukha ko ang batang lalaki. Dugtong ni Stephen, ang boses ay halos pabulong na. Posibleng may mga anak ako. Isang matalim na tawa ang kumawala sa kanyang ina. Huwag kang maging katawa-tawa, Stephen. Malamang ay nagkataon lang o baka naman ginagamit lang ng babaeng iyon ang mga bata para makabalik sa buhay mo, para sa pera. Hindi niyo siya kilala. Kilala kita, anak. At alam kong kapag puso na ang pinag-usapan, nagiging marupok ka. Sabi ni Doña Eleanor, lumalapit. Kalimutan mo na siya. Ituloy mo ang kasal. Ito ang tama para sa pamilya, para sa kumpanya. Hindi sumagot si Stephen. Hinayaan niyang umalis ang kanyang ina, pero sa sandaling sumara ang pinto, kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi siya makapapayag na manatili na lang sa hinala. Kailangan niyang malaman ang totoo. Tinawagan niya ang numero ng isang pinagkakatiwalaang private investigator. Alex? Stephen Vergara here. May ipapahanap ako sa'yo. Ibinigay niya ang pangalan ni Samantha Cruz at ang huling lokasyon kung saan niya ito nakita. Hanapin mo lahat ng impormasyon tungkol sa kanya sa nakalipas na 6 na taon. Address, trabaho, at higit sa lahat tungkol sa 2 bata. I want the results as soon as possible. Samantala, sa loob ng sarili niyang sasakyan sa parking lot, hindi mapakali si Doña Eleanor. Ang sinabi ng kanyang anak ay gumugulo sa kanyang isipan. Isang eskandalo. Iyon ang huling bagay na kailangan nila ngayon, lalo na't napakasela ng negosasyon nila sa mga corpus. Hindi siya maaring umasa lang sa kahinaan ni Stephen. Kailangan niyang kumilos ng mag-isa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero na para lamang sa mga espesyal na gawain. May ipapatrabaho ako sa'yo, mahinang sabi niya. Isang babae, nagngangalang Samantha Cruz, at ang 2 niyang anak. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanila. Buntutan mo sila. Ayokong may makalusot. Kinabukasan, habang naghahanda si Stephen para pumasok sa opisina, tumunog ang cellphone niya. Si Alex ang investigador. Nahanap ko na siya, sir. Mayroon na akong address at impormasyon sa pinagtatrabahuhan niya ngayon. Isang bagong determinasyon ang pumuno sa dibdib ni Stephen. Good. I'm on my way. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang pampublikong palaruan, masayang naglalaro sina Liam at Leah habang binabantayan sila ni Samantha mula sa isang bench. Hindi niya alam na mula sa malayo, sa loob ng isang itim na sasakyan, isang lalaki ang nakatutok sa kanila gamit ang isang kamera na may long lens. Ang lalaki ay hindi kumukuha ng litrato. Naghihintay lang ito. Naghahanap ng tamang pagkakataon para makakuha ng kahit anong maiiwan ng mga bata. Isang botelya ng tubig, isang panyo, o kahit isang hibla ng buhok. Hindi niya sinagot ang tawag. Sa halip, sa sobrang takot at gulat, nabitiwan ni Samantha ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. At tila ba kasabay niyon ay ang pagbagsak ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya kailangang marinig pa ang sasabihin ni Stephen. Ang simpleng pagtawag nito ay isang patunay na natagpuan na niya sila. At hindi ito titigil. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno ng pagkabalisa para kay Samantha. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ng kanilang apartment ay nagpapakaba sa kanya. Bawat hindi kilalang numero na tumatawag sa kanyang cellphone ay nagpapanlamig sa kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay may mga matang laging nakamasid
naghihintay. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang normal na takbo ng buhay para sa kanyang mga anak. Pero ang nanggiti sa kanyang labi ay pilit at ang kanyang mga tawa ay walang buhay. Isang hapon, paglabas niya mula sa maliit na kumpanyang pinagtatrabahuhan niya, natigilan siya. Isang pamilyar na itim na luxury car ang nakaparada sa tapat. Nakasandal dito, suot ang isang mamahaling business suit na tila hindi nababagay sa simpleng kalye na yon, ay si Steven Vergara. Nanigas ang buo niyang katawan. Gusto niyang tumalikod at bumalik sa loob, pero huli na. Nakita na siya nito. Nagsimula itong maglakad palapit sa kanya, at bawat hakbang nito ay parang isang dagundong sa kanyang dibdib. Samantha, sabi nito nang makalapit, ang boses ay puno ng emosyong hindi niya mabasa. Anong ginagawa mo dito, sir? Formal at malamig niyang tanong. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Paano mo nalaman kung saan ako nagtatrabaho? Hindi na yun mahalaga, sagot ni Stephen. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tila ba sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa? Kailangan nating mag-usap tungkol sa mga bata. Wala tayong dapat pag-usapan. Mabilis niyang sagot, yumuko para iwasan ang titig nito. Huwag mo akong gawing tanga, mariing sabi ni Stephen. I saw them, Samantha. I saw his face. Naramdaman ni Samantha ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang sakit ng nakaraan, ang takot sa kasalukuyan, lahat ay naghalo-halo. Are they my children, Samantha? Ang tanong na yon, direkta at walang paligoy-ligoy, ay parang isang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Umiling siya, hindi makatingin. Hindi. Look at me and say that. Pilit ni Stephen. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Sinalubong ang mga mata nitong puno ng sakit at pag-asa. Sa isang iglap, gusto niyang sumuko. Gusto niyang sabihin ang totoo. Pero nang maalala niya ang mukha ni Liam at Leah, ang payapang buhay na binuo niya para sa kanila, nahanap niya ang lakas para magsinungaling. Hindi sa iyo ang mga anak ko, sabi niya. Pilit na pinatatatag ang boses. Akin lang sila. Kaya pakiusap, Stephen, layuan mo na kami. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Naramdaman niya ang titig ni Stephen na nakasunod sa kanya hanggang sa makasakay siya ng taxi. Sa loob ng sasakyan, doon na bumuhos ang mga luhang kanina, pa niya pinipigilan. Hindi niya alam na sa kabilang kalye, sa palaruan, kung saan iniwan niya pansamantala ang mga anak, sa kanyang pinagkakatiwalaang kapitbahay, may ibang mga mata na nagmamasid. Habang masayang naglalaro si Leah, aksidenteng nahulog ang suklay na nakasabit sa kanyang bag. Isang lalaking nakaupo sa di kalayuang bench ang mabilis na tumayo. Naglakad na parang walang pakialam at sa isang mabilis at sanay na kilos, dinampot ang suklay gamit ang isang panyo at itinago sa kanyang bulsa bago tuluyang umalis. Walang sino man ang nakapansin. Kinagabihan, hindi na mapakali si Samantha. Ang pagpunta ni Stephen sa kanyang opisina ay ang huling hudyat. Hindi na sila ligtas dito. Kailangan nilang umalis muli. Nagsimula siyang mag-impake ng kanilang mga gamit. Isinisilid sa mga kahon ang kanilang munting buhay. Bawat damit ng mga anak na kanyang tinitiklop ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ginagawa niya ba ang tama? Habang abala siya, sa isang marangyang mansyon sa Forbes Park, si Doña Eleanor Vergara ay kalmadong umiinom ng tsa. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa kanyang tauhan. Nakuha na po ang kailangan. Ipinadala na sa laboratorio. Isang manipis na ngangiti ang sumilay sa labi ng ginang. Sa loob ng ilang araw, magkakaroon na siya ng ebidensya para tuluyang patahimikin ang multo ng nakaraan ni Stephen. Makalipas ang 2 araw, habang si Samantha ay nasa gitna ng pag-aayos ng mga huling kahon para sa kanilang planong pag-alis kinabukasan, tumunog ang isang pamilyar na email notification sa laptop ni Doña Eleanor. Galing ito sa DNA testing facility. Ang subject, DNA test results are ready for viewing.
Ngumiti si Doña Eleanor, puno ng kumpiyansa sa kanyang tagumpay. Sa parehong sandali, sa maliit na apartment ni Samantha, tumigil siya sa pag-iimpake para magpahinga. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Nanginginig niyang kinuha ito. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Binuksan niya ito. Ito ay isang litrato. Isang litratong malinaw na kuha mula sa malayo. Ang kanyang kambal, sina Liam at Leah, na masayang naglalaro sa kanilang eskwelahan kaninang umaga. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpadaloy ng yelo sa kanyang mga ugat. Huwag kang magtangkang tumakas. Kumpiyansa. Iyon ang naramdaman ni Doña Eleanor Vergara habang nakaupo sa kanyang pribadong pag-aaralan. Hawak ang isang tasang mainit na Earl Grey tea. Sa labas, ang gabi ay tahimik. Ngunit sa loob ng mansyon, isang bagyo ang malapit ng manalasa. Isang bagyong siya mismo ang kumokontrol. Nasa screen ng kanyang laptop ang email na hinihintay niya. Ang sandata, nawawasak sa anumang kahibangan na nabubuo sa isip ng kanyang anak. Ang katibayan na si Samantha Cruz ay isang desperada at mapanlinlang na babae. Isang simpleng problema na nangangailangan ng isang eleganteng solusyon. At siya, si Doña Eleanor, ang laging nagbibigay noon. Humigop siya ng tsa, ninanamnamang sandali ng tagumpay. Pagkatapos ay, gamit ang isang daliri, marahan niyang pinindot ang link. Isang PDF file ang bumukas. Puno ito ng mga teknikal na salita at mga numero, mga bagay na hindi niya pinagkaabalahang intindihin. Ang kanyang mga mata ay direktang naghahanap sa huling bahagi ng dokumento. Ang konklusyon, ang hatol, ang inaasahan niyang mabasa ay 0% probability o exclusion, ngunit hindi iyon ang nakita niya. Ang mga salitang nakasulat ay malinaw. Tila ba bawat letra ay isang pako na ibinabaon sa kanyang mga mata, sa kanyang utak. Alleged father, Stephen A. Vergara child, Liam C. Cruz. Probability of paternity, 99.9%. Nabitawan ni Doña Eleanor ang kanyang tasa. Bumagsak ito sa mamahaling Persian rug. Ang tunog ng nabasag na porselana ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa screen. Hindi. Nagbabasa lang siya ng mali. Isang pagkakamali. Binasa niya ulit. At ulit. At ulit. 99.99%. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang siyensya ay walang kinikilingan. Ang batang iyon ay tunay na apo niya. Isang Vergara. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa natapong tsa sa kanyang paanan. Ang kanyang perpektong plano. Ang kanyang maingat na kalkulasyon. Lahat ay sumabog sa kanyang mukha. Hindi ito isang sandata laban kay Samantha. Ito ay isang bombang sasabog at wawasak sa kanilang pamilya, sa kanilang kukumpanya, sa kasal na magliligtas sa kanilang imperyo. Walang dapat makaalam. Mabilis na kumilos ang kanyang utak, ang panik ay nagbigay daan sa isang desperadong pangangailangan na kontrolin ang sitwasyon. Ikinumpas niya ang mouse at mabilis na pinindot ang delete button sa email. In-empty niya ang trash folder, ngunit hindi sapat iyon. Ang file ay nasa laptop pa rin. Sa isang iglap ng purong takot, isinara niya ang laptop. Itinayo ito. At sa buong lakas na hindi niya inaakalang mayroon siya, ibinagsak niya ito sa sahig na gawa sa marmol. Isang malakas na kalabog na sinundan ng tunog ng nabasag na screen at nabaling plastic. Hingal na hingal siyang napasandal sa kanyang mesa, nakatitig sa wasak na piraso ng teknolohiya. Ma, anong nangyari? Ang boses ni Stephen ay nagmula sa pintuan. Pumasok ito. Ang muka ay puno ng pag-aalala at nakita ang nabasag na tasa at ang wasak na laptop sa sahig. Ayos ka lang ba?
Tanong nito. Papalapit. Ayos lang ako. Mabilis na sagot ni Doña Eleanor. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nadulas lang sa kamay ko. Huwag mo nang intindihin. Ngunit nakita ni Stephen ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Isang bagay na bihirang-bihira niyang makita. Ma, may problema ba? Wala. Mariing sabi niya. Stephen, gusto kong mag-usap tayo tungkol sa babaeng yon. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang itanim ang lason bago pa man may malaman si Stephen. May nalaman ako. Pagsisimula niya, ang boses ay puno ng pekeng awa. Ang totoo, kaya ako nagkakaganito ay dahil sa galit. Nalaman ko mula sa isang mapagkakatiwalaang source na si Samantha. Mayroon na siyang ibang kinakasama, isang mayamang dayuhan, kaya pala siya bumalik dito. Tinitigan siya ni Stephen. Ang mga mata ay naniningkit. Hindi ako naniniwala sa'yo. Stephen, anak, ginagawa ko ito para protektahan ka. Giit niya. Ginagamit lang niya ang mga bata para makakuha ng pera sa'yo. Huwag kang magpauto sa kanya. Ngunit umiling lang si Stephen. May itinatago ka, ma, at aalamin ko kung ano yon. Tumalikod ito at naglakad palabas ng silid. Iniwan si Doña Eleanor na nanginginig sa kinatatayuan. Nang siya na lang ulit ang mag-isa, kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato na ipinadala ng kanyang tauhan. Ang litrato ni Liam at Leah. Pero ngayon, iba na ang kanyang pagtingin. Hindi na niya nakikita ang mga anak ng isang hamak na sekretarya. Nakikita niya ang panga ni Stephen sa mukha ni Liam. Nakikita niya ang mga mata ng kanyang yumaong asawa sa ngiti ni Leah. Ang dugo ng mga Vergara. Isang matinding damdamin ang pumuno sa kanya. Hindi na lang takot, kundi isang bagay na mas komplikado. Isang pag-aari, isang responsibilidad, at isang mas malalim na takot. Ano ang gagawin niya ngayon? Hindi niya alam na sa pag-alis ni Stephen mula sa kanyang silid, hindi ito tuluyang umalis. Tumigil ito sa pasilyo, ang isip ay naguguluhan sa kakaibang kilos ng ina. Muli itong bumalik sa silid-aralan, dahan-dahan. Nakita niyang nakatalikod ang ina, hawak ang cellphone. Dahan-dahan, pinulot ni Stephen ang mga piraso ng wasak na laptop. Ang hard drive ay mukhang buo pa. Kinuha niya ito nang hindi napapansin ng ina at lumabas. Pagdating sa sarili niyang kwarto, tinawagan niya ang pinakamagaling na IT expert ng kanilang kumpanya. May ipaparecover akong data mula sa isang sirang hard drive. Kailangan ko ito. Ngayon mo na. Makalipas ang isang oras, isang secured file ang ipinadala sa kanyang personal na computer. Isang file na may pangalang DNA Result Final.pdf. Isang file na na-recover mula sa temporary internet files bago ito tuluyang mabura. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol habang binubuksan niya ito. Ang screen ng computer ay nagliwanag sa madilim na kwarto. Ang sinag nito ay ang tanging ilaw sa mukha ni Stephen. Ngunit ang mga letra at numero ay tila lumalabo. Ang tanging malinaw ay ang isang linya ng teksto na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, parang isang sirang plaka. Probability of paternity. 99. Adi huminto ang mundo. Ang marahang ugong ng aircon, ang malayong tunog ng trapiko sa labas. Lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na pagtibok ng kanyang puso. Napakalakas, napakabilis, na tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Mga anak ko. Ang dalawang salitang yon ay hindi isang tanong, kundi isang katotohanang biglang sumampal sa kanya ng buong lakas. Kasabay ng katotohanan yon ay ang pagbuhos ng mga alaala. Ang huling pag-uusap nila ni Samantha, ang mga luha sa mata nito habang sinasabi nitong buntis ito. Ang sarili niyang boses, malamig at malupit, puno ng pagdududa. Ang mga salitang ibinato niya na hindi na niya mababawi pa. Isang matinding pagsisisi na sinundan ng isang nag-aalab na galit
ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Galit sa kanyang ina sa pagsisinungaling nito. Galit kay Samantha sa pagtatago nito sa mga anak niya. At higit sa lahat, galit sa sarili, galit sa katangahan niya. 6 na taon. 6 na taon ng buhay ng kanyang mga anak ang nawala sa kanya. Hindi na siya nag-isip. Tila may sariling isip ang kanyang katawan. Tumayo siya, sinunggaban ng susi ng kanyang kotse at mabilis na lumabas ng kwarto. "Stephen, saan ka pupunta?" "Gabi na." Sigaw ng kanyang ina mula sa sala, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang pagmamaneho sa mga kalye ng Maynila ay tila isang bagyo. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga guhit lamang ng kulay. Ang bawat busina ng ibang sasakyan ay hindi niya naririnig. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang address ni Samantha. Nang makarating siya sa harap ng maliit na apartment building, halos sabay-sabay niyang ginawa ang lahat. Pinatay ang makina, tinanggal ang seatbelt at binuksan ang pinto. Hindi siya kumatok. Kinalampag niya ang pinto. Malakas. Paulit-ulit. "Samantha! Open this door! Alam kong nandyan ka! Samantha!" Ilang sandali, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Samantha. Balot ng takot ang magandang mukha. Suot ang isang simpleng pantulog na damit. "Stephen, anong ginagawa mo dito? Ginising mo ang mga bata," pabulong niyang sabi, puno ng pag-aalala. Ngunit hindi pinansin ni Stephen ang kanyang pakiusap. Pumasok siya sa loob. Ang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng emosyon. 6 na taon. Nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. 6 na taon mo silang itinago sa akin. Hindi mo maiintindihan, sagot ni Samantha, umatras. "Ang alin ang hindi ko maiintindihan?" Sigaw ni Stephen. "Na may mga anak ako? Na pinagkaitan mo ako ng karapatang makilala sila, makarga sila, mayakap sila? Tinanggal mo sila sa akin, Samantha." "Pinrotektahan ko lang sila mula sa'yo," sigaw pabalik ni Samantha. At ngayon, mga luha na ang bumabagsak sa kanyang mga mata. Mula sa mundong hindi sila tatanggapin, mula sa pamilya mong itataboy lang sila, at mula sa'yo, na noon pa man ay hindi naniwala sa akin. Ang mga salitang yon ay tumama kay Stephen na parang sampal, dahil totoo. "Mommy?" Isang maliit na boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Mula sa pintuan ng kwarto, lumabas ang kambal. Si Leah ay kumukusot ng mata, habang si Liam ay seryosong nakatingin sa kanila. Ang maliit na kamao ay nakakuyom. Napako ang tingin ni Stephen sa kanila. Ngayon, sa liwanag, mas malinaw ang lahat. Ang kanyang mga anak. Ang galit sa kanyang puso ay biglang naglaho, napalitan ng isang damdaming hindi niya pa naramdaman kailanman. Isang matinding pangungulila at pagmamahal. Dahan-dahan siyang lumuhod para maging kapantay nila. "Hi!" sabi niya. Ang boses ay basag. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit alam niyang kabiguan ito. Nagulat ang dalawang bata sa biglaang pagbabago. Si Leah ay nagtago sa likod ng kanyang ina. Si Liam ay humakbang paharap, tila ba poprotektahan ang kanyang kapatid. Inilahad ni Stephen ang kanyang kamay, nanginginig. Ako ang... Hindi niya masabi. Anong sasabihin niya? Sinubukan niyang abutin para hawakan ang pisngi ni Liam, ngunit sa sandaling gumalaw ang kanyang kamay, umiyak si Leah ng malakas. "Mommy, I'm scared." Si Liam, na kanina'y matapang, ay napaluhan na rin at tumakbo pabalik sa kanyang ina. Yumakap ng mahigpit sa mga binti nito. Ang eksenang iyon, ang pagtakbo nila palayo sa kanya. Ito ay parang isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Stephen. Nananatili siyang nakaluhod, ang kamay ay nakabitin sa hangin, habang pinapatahan ni Samantha ang mga umiiyak na bata. Mayroon siyang katotohanan, mayroon siyang pruweba, pero wala siyang pamilya.
Isang malakas at awtoritatibong katok sa pinto ang nagpatigil sa lahat. Nagkatinginan sina Stephen at Samantha, parehong nagtataka. Dahan-dahang lumapit si Samantha sa pinto at binuksan ito. Sa labas, nakatayo si Isabella Corpus, ang kanyang mapapangasawa. Suot ang isang eleganteng bestida. At sa tabi nito, ang ama nitong si Mr. Ricardo Corpus, isang makapangyarihang negosyante na may mga matang kasing lamig ng yelo. Tiningnan ni Mr. Corpus ang gulo sa loob ng apartment. Si Stephen na nakaluhod sa sahig, si Samantha na may luha sa mga mata, at ang dalawang batang umiiyak na nakayakap sa kanya. Isang malamig at kalkuladong tingin ang ibinigay niya kay Samantha. "So," sabi ni Mr. Corpus, ang boses ay walang emosyon. "This is the problem." Ang hangin sa maliit na apartment ni Samantha ay biglang naging mabigat at mahirap hingahan. Si Mr. Ricardo Corpus ay nag-utos sa kanyang anak at kay Stephen na lumabas, na tila ba pag-aari niya ang espasyo. Sa isang iglap, naiwan si Samantha. Nakaharap ang lalaking may mga matang, tila kayang tumingin sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa at hanapin ang lahat ng kanyang kahinaan. "Pasensya na sa abala, Miss Cruz." Nagsimula si Mr. Corpus. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpapahiwatig ng kapangyarihan. "Hindi ko inaasahang darating sa ganito ang mga bagay." Niyakap ni Samantha ang kanyang dalawang anak na nagtatago sa kanyang likuran. Hindi siya nagsalita. Ang kasal ni Isabella at Stephen ay hindi lamang isang simpleng pag-iisang dibdib. Pagpapatuloy ng lalaki, naglalakad-lakad sa munti niyang sala na parang isang haring sinusuri ang kanyang teritoryo. Isa itong pagsasanib ng dalawang malaking kumpanya. Isang kasunduang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Tumangulang si Samantha. Ang lalamunan ay tuyo. "Ang mga complication ay hindi maganda para sa negosyo," sabi ni Mr. Corpus, at sa wakas ay tumigil at tumitig sa kanya. "At ikaw, Miss Cruz, kasama ang iyong mga anak, ay isang malaking komplikasyon." Lumapit ito at naglabas ng isang sobre mula sa inner pocket ng kanyang coat. Inilapag niya ito sa maliit na mesa. "Lahat ng tao ay may presyo, Miss Cruz. Nariyan ang halaga para makapagsimula ka ng bagong buhay sa ibang bansa, malayo dito. Isipin mo na lang na ito ay isang regalo para sa tahimik na kinabukasan ng iyong mga anak." Napatingin si Samantha sa makapal na sobre. Ang kanyang dugo ay biglang kumulo sa galit, isang tapang na nagmula sa kanyang pagiging ina. "Hindi po mabibili ang mga anak ko," mariin niyang sabi. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Isang bahagyang pagtaas sa gilid ng labi ni Mr. Corpus ang tanging reaksyon nito. "Inaasahan ko na yan, pero sana ay magbago ang isip mo." Kinuha nito ang sobre. "Isipin mo ng mabuti ang kapakanan nila. Magandang gabi." At tulad ng isang anino, umalis ito. Iniwan si Samantha na nanginginig sa takot at galit. Kinabukasan, sinubukan niyang isantabi ang nangyari. Pumasok siya sa trabaho, kailangan niyang maging malakas para sa mga anak niya. Ngunit pagbukas niya ng kanyang computer, isang email ang bumungad sa kanya mula sa HR department. Ang subject, Notice of Termination. Binuksan niya ito. Ang puso ay kumakabog. Nakasaad doon na dahil sa biglaang company restructuring, ang kanyang posisyon ay hindi na kinakailangan. Epektibo kaagad. Walang babala. Walang paliwanag. Napatulala siya sa screen. Alam niya kung kaninong kamay ang nasa likod nito. Nang hapon ding iyon, habang pauwi siya, tumawag ang may-ari ng kanyang apartment. "Samantha, pasensya na. Pero kailangan niyo nang lisanin ang apartment sa katapusan ng linggo," sabi ng babae sa kabilang linya. Ang boses ay halatang hindi komportable. "Kailangan na kasing gamitin ng pamangkin ko." Isang kasinungalingan. Alam niya, sa isang araw
Nawalan siya ng trabaho at tirahan. Ang mga pader ay tila lumiliit sa paligid niya. Sinasakal siya. Gabi. Dumating si Stephen. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nalaman na nito ang nangyari. Sa mata, ako ang bahala, sabi nito. Iniaabot sa kanya ang isang tseke. Huwag kang mag-alala sa pera. Hahanapan kita ng pinakaligtas na lugar para sa inyo. Ngunit tiningnan lang ni Samantha ang tseke na parang lason. Ang pera, ang kapangyarihan, ito ang ugat ng lahat ng gulo. Hindi ko kailangan ng pera mo, Stephen. Sabi niya, ang boses ay pagod. Ang kailangan namin ay katahimikan. Isang bagay na hindi mo kayang ibigay. Puno ng sakit, tumalikod siya at isinara ang pinto. Iniwan si Stephen na walang magawa sa labas. Kinabukasan, napilitan siyang gamitin ang kanyang luma at maliit na kotse para ihatid ang mga bata. Nang gabi, habang pauwi mula sa paghahanap ng bagong malilipatan, naramdaman niyang kakaiba ang takbo ng sasakyan. Huminto siya sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Pagbaba niya, isang malamig na kaba ang bumalot sa kanya. Ang dalawang gulong sa likod ng kanyang kotse ay patag. Hindi basta na flat. May mga malinaw na hiwa ng isang matalim na bagay. May gumawa nito. Sinadya. Habang nakatayo roon sa dilim, sa tabi ng kanyang sirang sasakyan, naramdaman ni Samantha ang tunay na kahulugan ng pagiging walang magawa. Hindi na ito simpleng panggigipit. Ito ay isang malinaw na babala. Pag-uwi niya sakay ng taxi, nanginginig pa rin siya. Ang apartment ay puno ng mga kahon na hindi pa nabubuksan. Ang buhay niya ay nasa gitna ng kaguluhan. Sa ibabaw ng sahig, malapit sa siwang ng pinto, may isang bagay na wala roon kanina. Isang manipis na brown envelope. Walang pangalan. Walang address. Kinakabahan, dinampot niya ito. Magaan. Galing sa loob ang isang piraso ng litrato at isang maliit, matigas na bagay. Ibinuhos niya ang laman sa kanyang nanginginig na palad. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Ang litrato. Ito ay isang litrato niya. Kuha 6 na taon na ang nakalipas. Nakatagilid siya, nakangiti, at ang kanyang damit ay hindi maitago ang bilog niyang tiyan. Buntis. Isang litratong alam niyang siya lang ang may kopya, nakatago sa isang lumang baul. Paano? At sa tabi ng litrato, sa kanyang palad, ay ang isa pang laman ng sobre. Maliit, malamig, mabigat. Isang bala ng baril. Ang sobre ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang mga anak at ang mensaheng malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi sila titigil, ang bala. Nakatitig si Stephen sa litratong ipinadala sa kanya ni Samantha. Isang litrato ng palad nito na nanginginig. Hawak ang isang piraso ng malamig na metal at ang multo ng kanilang nakaraan. Isang nag-aalab na galit. Mas matindi pa kaysa noong una niyang nalaman ang tungkol sa mga bata, ang kumulo sa loob niya. Hindi na ito tungkol sa mga kasinungalingan o mga sikreto. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ang buhay ng kanyang mga anak at ng babaeng aaminin niya sa hindi. Ay mahal pa rin niya, ay nasa panganib. At iisa lang ang taong may kakayahan at kawalang pusong gumawa nito. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kinaumagahan, walang anunsyo, pinuntahan niya si Ricardo Corpus sa opisina nito. Ang matandang lalaki ay ngumiti pa nang makita siya. Stephen, what a surprise. Maupo ka. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Malamig na sabi ni Stephen na natiling nakatayo. Alam kong ikaw ang nasa likod ng paninira sa buhay ni Samantha. Ang nangiti sa mukha ni Mr. Corpus ay hindi nagbago, ngunit ang mga mata nito ay nanlamig. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Baka naman ang babaeng iyon ay maraming kaaway? Isang bala, Ricardo. Hindi ba't masyado namang halata yon? Tanong ni Stephen, ang boses ay puno ng pagbabanta. Layuan mo sila.
Kung may mangyaring masama sa kanila, kahit isang galos lang, sisiguraduhin kong babagsak ang lahat ng pinaghirapan mo. Tumawa ng mahina si Ricardo Corpus. Isang babala ba yan, iho? Mag-ingat ka. Minsan, kapag masyado tayong nagpoprotekta sa isang bagay, iyon pa ang lalong napapahamak. Umalis si Stephen mula sa opisinang yon na may bigat sa dibdib. Tama si Corpus sa isang bagay. Hindi sapat ang mga babala. Kailangan niyang kumilos. Ang unang ginawa niya ay kumuha ng 2 pinagkakatiwalaang bodyguard. Inutusan niya silang bantayan si Samantha at ang mga bata mula sa malayo. Siguraduhing hindi sila mapapansin. Para sa kanya, ito ay isang paraan ng pagbibigay seguridad. Ngunit ng gabing iyon, nang subukan niyang dalawin sila, ang nakita niya sa mga mata ni Samantha ay hindi pa sasalamat, kundi mas matinding takot. Ano ito, Stephen? Ginagawa mo ba akong bilanggo? Tanong nito mula sa siwang ng pinto. Pinoprotektahan ko lang kayo, paliwanag niya. Ang proteksyon mo ang nagdadala sa amin sa panganib na ito, sagot nito, at isinara ang pinto sa mukha niya. Napayukom si Stephen ng kamao, puno ng pagkadismaya. Lahat ng ginagawa niya ay mali. Ang pera niya ay tinatanggihan. Ang proteksyon niya ay kinatatakutan. Paano niya ipaglalaban ang isang pamilyang ayaw naman na sa kanya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang hindi inaasahang tao ang lumapit sa kanya pag-uwi niya. Ang kanyang ina. Stephen, kailangan nating mag-usap, sabi ni Doña Eleanor. Ang boses nito ay seryoso. Walang bahid ng pag-ayaw na laging naroon kapag si Samantha ang paksa. Pumasok sila sa library ng mansyon. Inaasahan ni Stephen ang isa na namang sermon tungkol sa kanyang responsibilidad sa pamilya at sa kumpanya. Ngunit nagkamali siya. Pinuntahan ko siya kanina, mahinang sabi ni Eleanor. Sino? Si Samantha? Gulat na tanong ni Stephen. Tumango ang ginang. Nakita ko ang takot sa mga mata niya at nakita ko ang mga apo ko. Sa pagbigkas niya ng salitang apo, may kakaibang kislap na dumaan sa mga mata nito. Hindi na ito tungkol sa kumpanya, Stephen. Ang kaligtasan nila ang nakataya. Inilapag ni Doña Eleanor ang isang bagong cellphone sa mesa. Ibinigay ko ito sa kanya. Sabi ko, para sa kaligtasan ng mga apo ko. May tracker yan na ako lang ang nakakaalam. Isang paraan para masigurado nating ligtas sila. Natigilan si Stephen. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang tunay na nag-aalala ang ina niya para sa iba, hindi para sa negosyo. Ricardo Corpus is a dangerous man, pagpapatuloy nito. Noong una, akala ko ay isa lang siyang mahusay na negosyante. Ngayon, nakikita ko na. Isa siyang ahas at hindi ko hahayaang tuklawin niya ang pamilya ko. May kinuha si Doña Eleanor mula sa isang nakakandadong drawer, isang manipis na folder. Sa loob ng maraming taon, nag-iipon ako ng impormasyon tungkol sa mga kakumpetensya natin, mga kahinaan nila, mga sikreto. Inilapag niya ang folder sa harap ni Stephen. Nandyan ang lahat ng mga illegal na transaksyon ni Corpus, money laundering, smuggling. Sapat na yan para mabulok siya sa kulungan habang buhay. Nakatitig lang si Stephen sa folder, hindi makapaniwala. Ang kanyang ina, ang babaeng sumubok na sirain ang relasyon nila ni Samantha, ay siya ngayong nagbibigay sa kanya ng sandata para iligtas sila. Bakit, ma? Iyon lang ang naitanong niya. Tumingin sa kanya si Doña Eleanor at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakita ni Stephen ang isang ina, hindi isang CEO. Dahil sa huli, Stephen, iisa lang ang tunay na mahalaga, pamilya. At nagkamali ako. Oras na para itama ko yon. Nang gabing iyon, habang sinusuri ni Stephen ang mga dokumento, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala. Pag-asa. May paraan na. May laban sila. Sa gitna ng kanyang pagpaplano, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Samantha. Stephen! Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng panik.
basag sa pag-iyak. Si Liam! Si Liam! Anong nangyari? Mabilis na tanong niya, tumatayo. Nasa ospital kami. Ang taas ng lagnat niya, hindi bumababa. Stephen, kailangan niya ng dugo. Parang isang kidlat na tumama sa kanya ang mga salita nito. Mabilis siyang tumakbo palabas, papunta sa kanyang kotse. Pagdating niya sa emergency room, nakita niya si Samantha. Ang muka ay basang-basa ng luha. Lumabas ang isang doktor mula sa kwarto ni Liam. Mr. Vergara, we need to talk, sabi ng doktor. Liam's condition is stable for now, but he urgently needs a blood transfusion. The problem is, he has a very rare blood type. Okay, take my blood. We have the same type, right? Sabi ni Stephen, handa nang itaas ang manggas ng kanyang damit. Umiling ang doktor. Ang mukha ay seryoso. I'm sorry, sir. That's the problem. What do you mean? According to our tests, sabi ng doktor, your son's blood type is B negative. Unfortunately, neither you nor Miss Cruz are a match. Hindi tugma. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng ospital. Mas malamig at mas matalim kaysa sa sterile na hangin sa paligid. Napatingin si Samantha kay Stephen. Ang isip ay puno ng pagkalito at takot. Paanong nangyari iyon? Si Stephen ang ama. Dapat maging tugma sila. Imposible, sabi ni Stephen. Ang boses ay nanginginig. Dok, baka nagkamali lang kayo ng pagsusuri. We ran the tests twice, sir. Malumanay ngunit mariing sabi ng doktor. B negative is a rare blood type. We are currently checking our blood bank but the supply is critically low. Parang gumuho ang mundo ni Samantha. Ang kanyang anak ay nasa loob, nanghihina, at siya, ang ina, ay walang magawa. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagtakas, ay nauwi sa isang sitwasyong hindi niya kayang kontrolin. Hindi ko maintindihan, bulong niya, napasandal sa pader. Sa gitna ng kanilang kaguluhan, isang pamilyar na boses ang pumutol sa tensyon. Ako ang magdodonate. Sabay silang napalingon ni Stephen. Papalapit sa kanila si Doña Eleanor Vergara. Ang postura ay kasing tindig ng dati. Ngunit ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nila nakikita dati. Determinasyon. Ma? Paano? Nagsimulang magtanong si Stephen. Ang lolo mo, paliwanag ni Eleanor. Ang tingin ay nakatuon kay Samantha. Ang ama ng yumaong asawa ko. Meron siyang B negative na dugo. Isang sikreto ng pamilya na hindi na namin pinag-uusapan. Tumingin siya sa doktor. I am a match. Take my blood. Do whatever it takes to save my grandson. Sa unang pagkakataon, narinig ni Samantha ang mga salitang iyon mula sa labi ni Doña Eleanor. Apo ko. Habang dinadala si Eleanor sa loob para sa proseso ng donasyon, naiwan sina Stephen at Samantha sa katahimikan. Walang salitang kayang ipaliwanag ang bigat ng sandaling iyon. Ngunit ang panandaliang pag-asa ay hindi nagtagal. Dalawang lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok sa emergency room, lumapit sa kanila. Miss Samantha Cruz? Tanong ng isa. Kinilabutan si Samantha. Opo, bakit po? Pinapaaresto po kayo, sabi ng pulis. Inilalabas ang isang papel. Mayroon po kaming warrant of arrest para sa kasong qualified theft at estafa. Isinampa ng inyong dating kumpanya. Ano? Walang katotohanan yan, sigaw ni Stephen. Humaharang sa pagitan ni Samantha at ng mga pulis. Sir, sumusunod lang po kami sa utos, sabi ng pulis. Kung meron po kayong reklamo, sa presinto na lang po natin pag-usapan. Alam ni Samantha. Ito na yon. Ang huling ganti ni Ricardo Corpus. Ginamit nito ang biglaang pagpapaalis sa kanya sa trabaho para gumawa ng mga pekeng ebidensya. Isang perpektong bitag. Hindi niyo ako pwedeng kunin, nanginginig niyang sabi. Ang mga mata ay lumuluha habang nakatingin sa pintuan ng kwarto ni Liam. Ang anak ko, kailangan niya ako.
Samantha, ako ang bahala dito, sabi ni Stephen, hinawakan ang braso niya. Tatawag ako ng mga abogado, lalaban tayo. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakikita niya ang takot sa mukha ni Stephen, ang panganib sa buhay ng kanyang anak, at ang anino ng rehas na bakal na naghihintay sa kanya, sumuko si Samantha. Pagod na siya. Pagod na siyang lumaban. Pagod na siyang matakot. Ang tanging gusto niya ay ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Nang gabing iyon, sa isang pribadong silid sa ospital, habang mahimbing na natutulog si Liam, ligtas na dahil sa dugo ng kanyang lola, ginawa ni Samantha ang pinakamabigat na desisyon sa kanyang buhay. Pinatawag niya si Mr. Corpus. Dumating ang matandang lalaki. Ang mukha ay walang emosyon, na tila ba bumibisita lang sa isang may sakit. Nagbago na ba ang isip mo? Tanong nito. Hindi sumagot si Samantha. Sa halip, kinuha niya ang isang dokumentong inihanda ng abogado ni Corpus na ipinadala sa kanya kanina. Isang kasunduan, isang pagtalikod sa lahat ng karapatan ni Liam at Lilia bilang mga Vergara. Isang pangakong aalis siya at hindi na kailanman magpapakita pa. Kapalit nito, ibabagsak ang lahat ng kaso laban sa kanya at isang pondo para sa kinabukasan ng mga bata. Nanginginig ang kamay, pinirmahan niya ito. Bawat letra ng kanyang pangalan ay parang isang patak ng lason. Pumasok si Stephen sa silid, nakita ang eksena, ang dokumento, ang panulat sa kamay ni Samantha, ang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Corpus. Samantha, no! Huwag mong gawin to! Pagmamakaawa niya, lumuluha. Huwag kang sumuko, please. Tumingin sa kanya si Samantha. Ang mga mata ay puno ng luhang hindi na mapigilan. Pagod na ako, Stephen. Lumapit siya rito, hinawakan ang mukha nito. Mahal ko ang mga anak natin. At dahil mahal ko sila, kailangan ko silang ilayo sa gulong ito. Ilayo sa panganib. Ilalayo mo rin sila sa akin. Basag ang boses na sabi ni Stephen. Para sa mga bata, Stephen. Bulong niya. Palayain mo na kami. Binitiwan niya ito. Iniwan niya si Stephen na nakatayo roon. Wasak. Kinaumagahan, dinala ng mga tauhan ni Mr. Corpus si Samantha at ang kanyang kambal. Nakapwa hindi pa rin naiintindihan ang nangyayari. Papunta sa airport. Nakaupo si Samantha sa loob ng isang itim na van. Yakap-yakap ang kanyang mga anak habang tinatanaw ang syudad na iiwanan nila. Ang kanyang puso ay basag sa 1,000 piraso. Ngunit sa kaibuturan nito, alam niyang ginawa niya ang tanging magagawa ng isang ina. Ang isakripisyo ang sariling kaligayahan para sa kaligtasan ng mga anak. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang huling mensahe para kay Stephen. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa. Siguro para sa isang tuldok, isang pagsasara. Nag-type siya ng isang salita. Paalam. Sa kabilang dako, sa isang malungkot na pasilyo ng ospital, natanggap ni Stephen ang mensahe. Nabitawan niya ang kanyang cellphone, napasandal siya sa pader. At doon, sa unang pagkakataon, mula noong siya'y bata pa, humagulgol siya na parang isang batang nawalan ng lahat. Wala na sila. Nawala na ang lahat. Ang salitang paalam ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Stephen. Mas malakas pa sa kanyang sariling mga hikbi. Isang salita. Isang tuldok. Ang pagtatapos ng lahat. Nakatayo siya sa gitna ng pasilyo ng ospital, pakiramdam may isang guhong gusali. Tinalo siya. Ginamit ni Ricardo Corpus ang kanyang kahinaan, ang kanyang pagmamahal kay Samantha at sa mga bata, para durugin siya. Natalo siya sa laro. Ngunit habang nakaupo siyang muli, sa tabi ng natutulog na anak, habang pinagmamasdan ang munting dibdib nito na umaakyat baba, isang bagong damdamin ang unti-unting pumalit sa kanyang pagkatalo. Isang apoy. Hindi pa ito tapos. Maaaring kinuha ni Corpus ang kanyang pamilya, ngunit hindi nito makukuha ang kanyang pagkatao. Hindi ka nag-iisa, anak.
Ang boses ng kanyang ina ay marahan ngunit matatag. Tumayo si Doña Eleanor sa kanyang tabi. Inilapag ang isang kamay sa kanyang balikat. Sa mga mata nito, wala ang dating lamig, kundi isang determinasyong sumasalamin sa nararamdaman niya. Oras na para ipakita kay Ricardo Corpuz kung paano lumaban ang isang Vergara, sabi nito. Kinuha ni Eleanor ang kanyang cellphone at nagdial. Ihanda ang lahat. Magpapatawag ako ng isang emergency press conference sa Vergara Tower ngayon na. Pagkatapos, ibinigay niya kay Stephen ang folder na ipinakita nito sa kanya noon. Gamitin mo ito. Ipakita mo sa buong mundo kung sino talaga ang halimaw na kinakalaban mo. Tumingin si Stephen sa folder. Pagkatapos ay sa kanyang ina. Nakita niya ang pagsisisi, ang suporta at ang pagmamahal. Ito ang nagbigay sa kanya ng huling lakas na kailangan niya. Ipaglaban mo ang pamilya mo, anak, bulong ni Eleanor. Sa NAIA International Airport, nakaupo si Samantha sa pre-departure area. Yakap ang dalawang anak na pagod na sa biyahe. Ang flight nila pa Canada ay nakaschedule na sa loob ng 1 oras. Ang puso niya ay manhid. Sa isang malaking TV screen sa kanilang harapan, isang breaking news flash ang lumitaw. Ang logo ng Vergara Corporation ang nasa likod ng isang podium. Nagsimulang magsalita ang isang news anchor. Isang biglaang press conference na ipinatawag mismo ni CEO Stephen Vergara. May mga espekulasyon na ito ay tungkol sa nalalapit na merger nila sa Corpus Enterprises. Naniga si Samantha. Sa screen, lumitaw si Stephen. Ang mukha niya ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas. Tila ba ibang tao siya, hindi ang dehadong lalaki na iniwan niya sa ospital, kundi isang mandirigmang handa ng sumabak sa gera. Magandang umaga sa inyong lahat. Nagsimula si Stephen. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. Ipinatawag ko kayo ngayon para linawin ang ilang bagay. Una, opisyal ko nang kinakansela ang planong pagsasanib ng Vergara Corporation at Corpus Enterprises. Isang kaguluhan ang sumabog sa mga reporter. Itinaas ni Stephen ang kanyang kamay para patahimikin sila. Ang dahilan ay simple lang. Hindi namin maaaring isanib ang aming pangalan sa isang kumpanyang pinamumunuan ng isang kriminal. Sa screen, ipinakita ang mga kopya ng mga dokumento mula sa folder, mga bank statement, mga shipping manifest. Bawat isa ay ebidensya ng mga ilegal na gawain ni Ricardo Corpuz. Ang lalaking ito, si Ricardo Corpuz. Pagpapatuloy ni Stephen, ang boses ay dumadagundong, ay hindi lamang isang mandaraya sa negosyo. Isa rin siyang masamang tao na kayang manira ng buhay ng mga inosente para lang makuha ang gusto niya. Napako si Samantha sa kanyang kinauupuan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para gipitin ang isang babae, sabi ni Stephen. Isang babaeng walang kasalanan, kundi ang mahalin ako at bigyan ako ng pinakamagandang regalo sa buong mundo. Huminga ng malalim si Stephen. Ito na, ang sandaling babago sa lahat. Sa loob ng 6 na taon, meron akong itinagong sikreto, o mas tamang sabihin, isang sikretong itinago mula sa akin. Ngayon, gusto kong malaman ng buong mundo ang katotohanan. Isang malaking larawan ang lumitaw sa screen sa likod ni Stephen. Isang larawan ni Liam at Leah na kangiti. Ang mga batang ito, sina Liam at Leah Cruz, ay ang aking mga anak. Napasinghap si Samantha at naramdaman niya ang mga tingin ng mga tao sa paligid niya. Ang kanilang ina, si Samantha Cruz, sabi ni Stephen. Ang boses ay nabasag sa emosyon. Ay pinilit na lumayo sa akin. Tinakot at sinampahan ng mga pekeng kaso para lamang maprotektahan ang isang business deal. Ngayong araw, tinatapos ko na ang lahat ng kasinungalingan.
I am choosing my family, the real one. Sa opisina ni Ricardo Corpus, galit na galit niyang pinapanood ang lahat. Bago pa man siya makatawag sa kanyang mga abogado, bumukas ang pinto at pumasok ang mga ahente ng NBI. Mr. Ricardo Corpus, iniimbitahan ka naming sumama sa aming opisina. Nabitawan niya ang kanyang telepono. Sa tabi niya, nakatayo si Isabela, ang mukha ay basang-basa ng luha, habang pinapanood ang pagbagsak ng kanilang mundo. Sa airport, ang tawag para sa kanilang flight ay umalingaw-ngaw. "Mommy, that's our plane," sabi ni Leah. Hinihila ang kanyang damit. Ngunit hindi gumagalaw si Samantha. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa TV. Tumingin si Steven ng diretso sa kamera na parang alam niyang nanonood si Samantha, na parang ang mga salita niya ay para lamang sa kanya. "Samantha," sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsusumamo at pagmamahal. "Nasaan ka man? Please come home. Umuwi na kayo sa akin." Umuwi na kayo sa akin. Ang mga salita ni Steven ay nanatiling nakalutang sa hangin ng airport kahit pa natapos na ang press conference at napalitan na ng ibang balita ang nasa screen. Para kay Samantha, tila huminto ang oras. Ang tawag para sa kanilang flight ay muling umalingaw-ngaw, mas malakas, mas mapilit. "Mommy?" tanong ni Liam. Nararamdaman ng kaguluhan sa kanyang ina. "Are we leaving?" Tumingin si Samantha sa kanyang mga anak. Ang kanilang mga mata, puno ng inosenteng pagtatanong. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng gate ng eroplano, ang daan patungo sa isang ligtas, ngunit hindi kumpletong buhay. At sa wakas, tumingin siyang muli sa screen ng TV, kung saan ang imahe ni Stephen ay nag-iwan ng isang pangakong puno ng pag-asa at sakit. 6 na taon siyang tumakbo. Ngayon, pagod na siyang tumakbo palayo. Oras na para tumakbo pabalik. Binuhat niya si Leah at hinawakan ang kamay ni Liam. Ngunit hindi sila naglakad papunta sa gate. Naglakad sila pabalik palabas ng airport, kung saan ang isang bagong simula, o marahil isang tamang pagpapatuloy, ay naghihintay. Naghihintay nga si Steven. Nakatayo siya sa labas ng arrival area, nakasandal sa kanyang kotse. Hindi niya alam kung darating sila. Hindi niya alam kung napanood man lang nila. Ngunit umasa siya, at nang makita niya ang 3 figura na papalabas mula sa mga sliding glass door, ang kanyang puso ay tumalon. Walang mga salitang namutawi. Nang makalapit si Samantha, tanging ang tunog ng kanilang mga paghinga at ang tahimik na pagpatak ng mga luha ang maririnig. Mga luha ng ginhawa, ng pagod, ng takot, at ng isang maliit na binhi ng pag-asa. Ang mga sumunod na linggo ay hindi naging madali. Ang paghilom ay isang prosesong mabagal at masakit. Hindi minadali ni Steven ang mga bagay. Alam niyang ang tiwalang nasira ay hindi maibabalik ng isang magdamag. Sa halip na mga malalaking salita at mga mamahaling regalo, ipinakita niya ang kanyang pagbabago sa pamamagitan ng maliliit na gawa. Tuwing umaga, dumadaan siya sa apartment nila, isang bago at mas ligtas na lugar na inayos niya, hindi para kausapin si Samantha, kundi para lang ihatid ang paboritong pandesal ng mga bata. Tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho, hindi siya umuuwi sa kanyang mansyon. Dumidiretso siya sa parke, kung saan naglalaro ang kambal. Sa una, nakaupo lang siya sa malayo, pinapanood sila. Hanggang isang araw, si Liam, hawak ang isang bola, ang lumapit sa kanya. "Can you teach me how to throw this?" tanong ng bata. Iyon ang simula. Sinimulan niyang basahan sila ng mga kwento bago matulog. Tinuruan niya si Liam kung paano magbisikleta. Pinapanood niya si Leah habang nagdodrawing ito ng mga prinsesa. Dahan-dahan, ang tawag nilang Sir ay naging Daddy Steven at kalaunan, naging Daddy na lang. Si Doña Eleanor ay naging bahagi rin ng paghilom. Isang linggo ng hapon, dumating siya ng walang pasabi. Hindi suot ang kanyang karaniwang business suit, kundi isang simpleng bestida. Nagdala siya ng lutong sinigang,
Umupo siya sa sahig kasama ang kanyang mga apo. Tinuruan silang maglaro ng sungka. Pagkatapos, habang naghuhugas ng pinggan si Samantha sa kusina, lumapit ang matanda. "Pasensya na," mahinang sabi ni Eleanor. "Hindi makatingin ng diretso. Sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo, sa inyo, nabulag ako ng pera at kapangyarihan." Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Samantha ang tunay na pagsisisi sa mga mata nito. "Salamat sa pag-aalaga mo sa mga apo ko." Tumango lang si Samantha at sa tahimik na pag-unawang iyon, isang pader sa pagitan nilang dalawa ang tuluyang gumuho. Isang gabi, nang mahimbing nang natutulog ang mga bata, nag-usap sina Steven at Samantha sa balkonahe. "Hindi ko pa rin makalimutan, Steven," pag-amin ni Samantha, ang boses ay isang bulong. "Ang sakit, ang takot, ang mga gabing mag-isa kong umiiyak." "Alam ko," sagot ni Steven. Hindi siya nagdahilan, hindi siya nangatwiran, at habang buhay kong pagsisisihan ang bawat luhang iyon, hindi ko nahihilingin na kalimutan mo. Ang tanging hinihiling ko ay isang pagkakataon na tulungan kang paghilumin ang mga sugat na ako mismo ang gumawa. Isang araw, isinama siya ni Steven sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Isang mataas na burol sa labas ng syudad kung saan tanaw ang magandang tanawin. Sa gitna ng burol, may isang malawak na lote na bakante. "Anong ginagawa natin dito?" tanong niya. "Binili ko ang lupang ito 6 na taon na ang nakalipas," sabi ni Stephen, nakatingin sa malayo. "Noong mga panahong masaya pa tayo, palagi kong pinapangarap na magtayo ng isang bahay dito. Isang bahay na malayo sa gulo ng syudad, isang tahanan." Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi ito lumuhod. Hindi ito naglabas ng singsing. "Gusto kong bumuo ng isang tahanan kasama mo dito, Sam. Kasama ang mga anak natin," sabi niya. "Walang pilitan, walang kasunduan. Kung hindi ka pa handa, ayos lang. Maghihintay ako, kahit gaano katagal." Tumingin si Samantha sa malawak na lupain. Pagkatapos ay kay Stephen. Nakita niya ang pagbabago, ang pagpapakumbaba, ang pagmamahal na totoo. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula na ang pagpapatayo ng kanilang bahay. Sabay nilang pinapanood ang pag-angat ng mga pader, ang pagbuo ng mga pundasyon. Ito ay simbolo ng kanilang relasyon. Dahan-dahang binubuo muli, mas matatag, mas totoo. Isang mainit na hapon, habang naglalakad sila sa construction site, biglang nakaramdam si Samantha ng pagkahilo. Napahawak siya sa braso ni Stephen. "Okay ka lang, mahal?" Nag-aalalang tanong nito. Napangiti si Samantha. Isang nangiting matagal nang hindi nakikita ni Stephen. Isang ngiting puno ng purong kaligayahan at kaunting hiya. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Stephen at marahang inilagay ito sa kanyang tiyan. Napakunot ang noo ni Stephen sa una, nalilito. Pagkatapos, unti-unti, habang nakikita niya ang saya sa mga mata ni Samantha, naintindihan niya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Pagkatapos ay napuno ng mga luhang hindi na napigilan. Niyakap niya si Samantha ng mahigpit, tumatawa at umiiyak ng sabay. Isang bagong pundasyon, isang bagong kabanata, isang bagong pag-asa. Ang araw ng kasal nila ay hindi magarbo. Walang daan-daang bisita, walang mga kamera mula sa media, walang kasunduang pangnegosyo na nakatago sa likod ng bawat ngiti. Sa halip, ito ay ginanap sa mismong burol kung saan unti-unti nang nabubuo ang kanilang pangarap na tahanan. Ang kanilang mga bisita ay iilan lamang. Si Doña Eleanor, ang matalik na kaibigan ni Samantha na tumulong sa kanya noong mga panahong nag-iisa siya, at ilang malalapit na kamag-anak. Nakatayo si Stephen sa harap ng isang simpleng arko na pinalamutian ng mga puting bulaklak. Pinapanood ang paglakad ni Samantha palapit sa kanya. Sa bawat hakbang nito,
Tila ba ang 6 na taon ng sakit at pagkawalay ay unti-unting nabubura, napapalitan ng liwanag ng kasalukuyan. Suot ang isang simpleng puting bestida, walang mamahaling alahas, pero para kay Stephen, si Samantha ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Sa magkabilang gilid nito, hawak ang laylayan ng kanyang bestida ay sina Liam at Leah, ang dalawang pinakamahalagang dahilan kung bakit sila naroroon ngayon. Nang makarating si Samantha sa kanyang tabi, hindi niya napigilan ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Akala ko na wala na kayo sa akin habang buhay. Bulong niya, sapat lang para marinig nito. Ngumiti si Samantha, ang ngiting nagpatibok ng kanyang puso noon at patuloy na nagpapatibok ngayon. Hindi mo na kami kailangang hanapin pa. Nandito na kami. Ang kanilang mga panata sa isa't isa ay hindi perpekto. Hindi sila nangako ng isang buhay na walang problema o sakit. Sa halip, sila'y nangako ng pag-unawa, ng pasensya. Nangako silang haharapin ang bawat bagyo ng magkasama. Tinanggap mo ako nung ako'y isang aroganteng CEO na hindi nakikita ang tunay na halaga, sabi ni Stephen. Hawak ang mga kamay nito. Ngayon, sa harap mo, ako ay si Stephen lang, isang ama at isang lalaking nangangakong gagawin ang lahat para maging karapat-dapat sa pagmamahal at pagpapatawad na ibinigay mo. Ikaw at ang mga anak natin, ang aking tahanan. Nakilala kita bilang si Sir Stephen Vergara, ang lalaking tinitingala ng lahat pero hindi maabot. Sabi ni Samantha, ang boses ay puno ng emosyon. Pero minahal kita bilang si Stephen, ang lalaking nakitaan ko ng kabutihan sa likod ng kanyang mga pader. Marami tayong pinagdaanan, maraming sakit, maraming luha, ngunit ang mga iyon ang nagpatatag sa atin. Tumingin siya sa kanilang mga anak, pagkatapos ay satya niya kung saan nagsisimulang lumaki ang bagong buhay. Ngayon, sa harap ng Diyos at ng ating pamilya, hindi na ako ang iyong sekretarya, hindi na ako ang babaeng tumatakbo. Ako si Samantha, ang iyong asawa, ang ina ng iyong mga anak, at ang babaeng paulit-ulit na pipiliin ka, araw-araw, habang buhay. Ang mga nagdala ng kanilang singsing ay sina Liam at Leah. Tumakbo sila palapit. Ang mga muka ay puno ng saya at iniabot ang dalawang simpleng singsing. Sa sulok ng kanyang mata, nakita ni Samantha si Doña Eleanor. Tahimik na nagpupunas ng luha, ngunit ang mga mata nito ay puno ng kaligayahan. Isang kaligayahang totoo, hindi nabibili ng pera. Pagkatapos ng seremonya, habang papalubog ang araw at nagbibigay ng isang ginintuang sinag sa buong lugar, tumayo silang 4 sa gilid ng burol. Ang pundasyon ng kanilang bahay ay matatag na nakatayo sa likuran nila. Niyakap ni Stephen si Samantha mula sa likuran. Ang mga kamay ay marahang nakapatong sa tiyan nito. Si Liam ay nakayakap sa binti ng kanyang ama, habang si Leah naman ay masayang nakakapit sa kanyang ina. Isang perpektong larawan, hindi dahil wala itong mga lamat, kundi dahil ang mga lamat na yon ang nagbigay daan para mabuo sila ng mas matibay. Handa ka na ba para sa panibagong kabanata, mahal ko? Bulong ni Stephen sa tainga ni Samantha. Ang hininga ay mainit sa kanyang balat. Ipinatong ni Samantha ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga kamay ni Stephen. Tumingin siya sa papalubog na araw, sa simula ng kanilang gabi, sa simula ng kanilang walang hanggan. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng kapayapaan at pagmamahal. Kasama ka, sagot niya. Lagi akong handa.